Dalawang Pinay caregiver na halos kakapunta pa lang nila sa bansang South Korea at halos unang buwan pa lang nila. Kinulong sa nasabing bansa dahil nilayasan ang employer para maghanap ng ibang mapapasukang trabaho. Nakapunta sila sa South Korea sa ilalim ng government-to-government hiring process ng Pilipinas at nasabing bansa. Nakakulong at iniimbestigahan ngayon sa South Korea ang dalawang Pilipinong caregiver na nilayasan umano ang employer para maghanap ng ibang trabaho. Iyan ay kahit nasa unang buwan pa lamang sila sa ilalim ng caregiver program ng gobyerno roon. Nakatutok si Mariz Umali. Sa land of K-pop sa South Korea kung saan maraming dumarayong Pinoy, pangarap din sanang makarating ni Arlene Ponce. Pero hindi lang para mamasyal, kundi para magtrabaho, lalo't isa siyang caregiver at registered midwife. Malaki ang sahod doon. Tapos gusto ko rin makarating doon kasi sa naririnig ko, maganda daw ang South Korea. Ang lahat na experience na nagamit ko dito sa Pilipinas, gusto ko rin i-apply doon. Pero ang pangarap tila maaantala kung hindi man tuluyang mabubulilyaso. Dalawa kasi sa 100 Pinoy caregiver na ipinadala sa South Korea bilang bahagi ng 6 na buwang pilot program ng gobyerno ang nang-iwan sa kanilang trabaho sa unang buwan pa lang ng kanilang kontrata roon. Nahihirapan sila dahil overwork sila. May nakita silang isang trabaho na isang nag-offer ng employment as a cleaner. So kaya doon sila nahuli, doon sa panibago nilang employer. So nung nahuli sila, dinala po sila sa Immigration Authority sa Busan. Nakakulong ang dalawa sa South Korean immigration habang iniimbestigahan. Medyo nakaantala in the sense na we have to go through the process na iimbestigahan natin yung dalawa. In terms of timeline, hindi natin masasagot pa kasi hindi pa natin alam kung kailan matatapos yung kanilang investigation. Kung ganun ang nangyari ngayon, parang nakaka-disappoint. Bibigyan ng legal na tulong ang dalawang Pinoy na nakakulong at kung ma-deport ay bibigyan ng pinansyal na tulong mula sa Action Fund ng DMW para sa mga distressed worker. Kapwa ay tinuturing naman daw ng Pilipinas at South Korea na isolated case ang nangyari sa dalawang caregiver na naglayas. Sa ngayon patuloy na ina-assess ng DMW at Korean Ministry of Employment and Labor ang programa para matugunan ang mga issue at problemang lumabas sa unang bahagi ng kasunduan. Dahil sa ginawang yan ng dalawa nating kababayan ay damay ang lahat. Dahil hihigpitan ngayon ng South Korea ang mga bagong mag-a-apply papunta sa nasabing bansa. Pero kahit ganun pa man ang ginawa nila, ay makakatanggap pa rin sila ng financial assistance galing sa ating gobyerno kapag na-deport sila pauwi sa Pilipinas. Ang masasabi ko lang sa dalawa nating kababayan na gumawa ng ganyan, ay dapat pinagtiyagaan nyo lang ang trabaho nyo. Dahil hindi kagaya dito sa Middle East ay wala namang nababalita sa South Korea na minamaltrato at hindi sumusunod sa kontrata. At kung hindi man sumunod sa kontrata ang employer nyo, ay dapat hindi kayo lalayas kundi isumbong nyo sa OWA or sa DMW. Dahil mabibigyan naman kayo agad ng aksyon lalo na't government to government process ang pagpunta nyo dyan.